Join Gary V, Dulce, Sam Concepcion, and many more surprise guests in Beyond Measure, CBN Asia's 30th anniversary concert on September 24th at Smart Araneta Coliseum. Scan the QR code to go to the ticket order form, fill out the form, and submit. Proceed with the donation process at the CBN Asia giving page. Type the donation value of your tickets. Don't forget to include Beyond Measure in the donation notes field and expect to receive an email and SMS confirmation from CBN Asia. See you at the concert, and together, let's celebrate God's faithfulness beyond measure. Hindi naging madali ang pagdalo ni John sa church. Feeling ko parang stranger ako parang stranger. Parang ako yung dating ganito yung nung buhay ko na ako'y bata na minulot ako ng mother ko. Pero nung time na yon, stranger ang tingin ko sa sarili ko. Habang nagpapatuloy sa pagpunta sa church si John, ay hindi pa rin niya binitiwan ang bisyo ng pag-inom at sigarilyo, lalo na nang makahanap ng churchmate na nasa ganoong bisyo. I'm living a double life Christian na parang pwede ka sa mundo, pwede ka sa church. Parang yung balat kayo na Kristiyano. Sa paningin ng iba, umatin ka. Pero ang mindset ko, hindi naman talaga sa Panginoon. Parang may mali sa mga ganitong bagay, may mali. Kung nagsisimba ka, dapat yung time na yon na hindi pa siya ganun kalalim, church lang. Para masabi lang nag-church, bakit ang tao. Pero deep inside, hindi ka talaga totoong Kristiyano. Naunawaan niya na ay pa lang yung pabalik pa lang. Kumbaga, sa kanyang kaisipan, sabi niya, mas gugustuhin niya na nakaka-attend ako sa church kaysa yung nasa bahay lang. Hindi nagtagal, masidhing nangusap ang Panginoon sa puso ni John upang tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Narinig ko sa binitawan salita ng speaker doon sa kanya, nag-altar call siya, ikaw na matagal nang tinatawag ng Panginoon, simula bata ka pa, pero nawalay ka. Pero ngayon, tinatawag ulit kita, walang imposible sa akin. Come. Nung paglapit ko ngayon, sa Panginoon, naramdaman ko yung kakaibang galak. Hindi ko masabing, nakuha ko sa laro, nakuha ko sa bisyo, nakuha ko sa mga naging partner ko that time. Parang iba yung naramdaman ko na kapayapaan. Iyak ako sa Panginoon kasi sinagot ng Panginoon yung totoong pag-surrender ng buhay namin sa Panginoon. Pinipigilan ko, nagmamatigas ako, pero alam ko, nangungusap na ang Panginoon sa puso ko. Sa pagtahak ni John sa landas ng pagbabago ay isang kasagutan ang kanyang nakamtan. Yung po palang mga longing ko sa family ko, sa father ko, sa mother ko, sa mga relasyon, lahat ng mga hinahanap ko na po kumpleto sa buhay ko, wala pala doon talaga. Kay Jesus talaga. From contender ng away hanggang sa yung naging sukli ko sa partner ko, naging iba. Sinimulan ding ayusin ng Panginoon ang relasyon ni John at Jacqueline. Umiiyak po siya. Yung time umiiyak po siya sa galak. Hindi po siya umiiyak dahil sa dating nag-aaway kami. Umiiyak siya sa saya. Sabi niya, thank you Lord dahil na-restore ka. Salamat sa Panginoon. Kumbaga yung kanyang pagsasakripisyo nagbunga. Iba talaga yung kung ano siya dati, ibang-iba talaga nung tinanggap niya yung Panginoon. Totally binago talaga siya, karakter. Yung mabisyo niya nawala, mas malalim pa nga. Sa nakamit na pagbabago mula kay Jesus, ay unti-unting binitiwan ni John ang mga bisyo. At naisip ko yung sinabi ni Jesus sa talata, the truth shall set you free. Kaya totally, napil ko na nakalaya talaga ako. Nakalaya ako sa bisyo. Nakalaya ako sa maging sa online games na naging napakalaking part sa buhay ko. Lahat ng mga accounts na gamit ko, hindi ko na talaga siya binalikan. At sabi ko, nangako sa Lord, your will be done.
Alam mo, Eric, I'm so glad, no? Hindi nag-react si Jacqueline sa husband niya, no? Hindi siya nagnag, hindi siya nagalit kasi the fact that he's attending church kasi faith comes from hearing God's word over and over and again. So, kung nag-react siya, nagbunga nga siya na, bakit yan ba ang Christian may bisyo ka tapos nag-attend ka ng church? That can discourage the person at hindi na bumalik. The fact that he goes to church, God will really transform him eventually. Pero, on your part, kasi it just reminds me, when we go to church, sometimes may dadating na parang, bakit yan ang suot? Bakit sobrang revealing? Bakit naman, ang sama ng temper ng person na to? We can't judge it. Kasi God will have a moment with that person. Exactly. It's not up to us to judge. We just love the person. Tama yun. That's our job. We're not to judge, but we are to love. Yes. People that we see inside the church, inside their homes. So, wag natin silang sukuan. And you know what, kapatid? Mga nanonood ngayon, dapat tandaan mo, hindi ka sinukuan ng Diyos kahit minsan. Kung ikaw ay sumusuko na sa mga bisyo mo, sa mga problema mo, sa mga pinagdaraanan mo ngayon, nakikita ka ng Diyos at alam ng Diyos ang pinagdaraanan mo. All you have to do is really surrender everything to God right now. Ang pagsuko mo ng lubos, magsisimula dyan ang paggalaw ng Diyos sa iyong buhay. Kaya kung gusto mong tanggapin ang regalo ng Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan, sumabay ka sa maikling panalangin na ito ng may pananampalataya mula sa inyong puso. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you. Salamat po sa pag-ibig mo na ibinibigay mo sa akin. Tinatanggap ko po ang libreng regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Isinusuko ko na po ang lahat ng aking bisyo ngayong oras na ito. Tulungan niyo po ako na wag ko nang balikan ang mga ito. Nagdidesisyon ako ng may pananampalataya. Nagagalaw ako, kikilos ako ng may pagtitiwala sa inyo. Salamat dahil binigyan niyo ako ng pagkakataong lumapit sa inyo ngayong oras na ito. Salamat po sa pagligligtas sa aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa bagong simula, sa bagong pag-asa at sa bagong buhay. Kasama ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Are you seeking peace in your life? Know that God never withholds peace from those who seek it with all their hearts. All it takes is a heartfelt prayer and immersing yourself in His Word. Receive genuine peace that only He can provide. Call the 24/7 Prayer Center. Our compassionate and trained prayer counselors are ready to pray with you and offer sound advice from the Bible. Allow us to join you in your journey towards peace and understanding. Kung ikaw ay nanonood ng palabas na ito sa ibang panig ng mundo, pwede kang magpa-pray sa mga trained prayer counselors sa pamamagitan ng Facebook Messenger. I-type lang ang keywords, The 700 Club Asia. I-add din kami sa inyong social media accounts sa Facebook, Instagram at X, formerly Twitter. Discover practical tips on relationships, health, finances, and career growth through our insightful teaching videos on the 700 Club Asia fan page. These videos are designed to help you develop your character and become the person God wants you to be. Join us on Facebook, Instagram, and X, formerly Twitter, by searching for the 700 Club Asia. Follow us today and experience a meaningful journey towards Christ-likeness. Maaari mong mapanood muli ang mga bagong kwento at episodes ng The 700 Club Asia na nagpatibay sa iyong loob at nagpalakas sa iyong pananampalataya sa Panginoon sa YouTube channel nito. Makakatulong din ang mga devotional sa cbnasia.org sa iyong prayer time at Bible study. Pwede nyo ring gamitin ang Tanglaw app. Libre itong madadownload mula sa Google Play Store, iOS, Spotify, Apple Music, and Apple Podcast.
Sa aming pagbabalik, makakapanayam natin si John upang sagutin ang iba pang mga issue sa kanilang pagsasama ni Jacqueline. Diyan lamang po kayo. Kaya yung lumaot kami, malaki pala yung alon. Yun yung pagkahulog niya, nahulog dyan sa dagat. Dahil sa pagkasawi ng ama, nabalot ng lungkot ang pamilya Agualin. Tatakot muna akong lumapit sa mga dagat, mga bangka. Tapos wala naman kaming pagkukuhanan ng pagkain. Isang araw matapos mailibing ang ama, dumating ang Operation Blessing sa Ilocos Sur upang mamahagi ng food packs para sa mga mangingisdang nasalanta ng bagyo. Naging sapat ang food packs para sa pamilya ni Mark hanggang magkaroon siya ng lakas ng loob na bumalik sa pangingisda. Salamat po sa Operation Blessing sa binigay nila sa amin. Malaking tulong po sa amin ito ng pamilya ko. Praise the Lord for comforting and sustaining Mark during his time of grief. At kasama rin po kayo sa pasasalamat na ito dahil sa inyong pakikipag-partner sa Operation Blessing. Every bit of help counts no matter how big or small. If you would like to give and support our program so we can continue helping more of our kababayans, please scan the QR codes on your screen or visit cbnasia.com/give. May God bless you for your generous and compassionate giving. Join Gary V, Dulce, Sam Concepcion, and many more surprise guests in Beyond Measure, CBN Asia's 30th Anniversary Concert on September 24th at Smart Araneta Coliseum. Scan the QR code to go to the ticket order form, fill out the form, and submit. Proceed with the donation process at the CBN Asia giving page. Type the donation value of your tickets. Don't forget to include Beyond Measure in the donation notes field and expect to receive an email and SMS confirmation from CBN Asia. See you at the concert, and together, let's celebrate God's faithfulness beyond measure. We're back on the 700 Club Asia at kasama natin ngayon, up close and personal, si John Carampot Jr. Salamat sa pagtanggap mo sa aming invitation, John. It's an honor po at magandang araw po sa inyo. Salamat, John. So, John, gaano ba talaga kalala yung pagkakalulong mo sa sigarilyo at alak? At paano ba naka-apekto ito sa inyong pagsasama ni Jacqueline, yung mga bisyong ginawa mo nung nakaraan? Yung pagkakalulong ko po sa alak, bali, alcoholic po ako. Naging alcoholic po ako to the point na nag-stock po talaga ako ng mga alak sa rep. Hindi po pwedeng hindi ako nakakaubos ng isang soju sa isang araw. At ang aking paninigarilyo, halos 2 kaha isang araw. Ganun po kalakas yung dosage ko sa pagdating sa pagsisigarilyo. At very affected din dahil laging lasing, tapos nasa harapan ng computer. Ay, apektado rin ang relasyon. Wala nang quality time, kumbaga. Yes po. Okay, so sa napanood natin kanina dyan, no, sinabi mo na pakiramdam mo, stranger ka nung pumupunta ka na sa church, parang wala ka pang connection. Bakit iyan yung naramdaman mo sa pagpunta mo doon? Dahil sa tagal mong pagkakawala doon sa church, dahil nung bata ako, nakaka-attend ako sa church. But nung ako ay pumunta sa Korea, nung naisama ko nung aking wife, parang tingin ko parang bago sa akin ang lahat. Parang yung mundong ito, parang hindi ko na siya mundo. Kaya parang tingin ko, parang hindi ako belong, parang ganon. Parang ganon yung tingin ko. So naramdaman mo na parang lahat bago na. Yes po. Nakalimutan mo na yung mga dati mong alaala sa pagdalo sa isang gawain ng Diyos. Yes. Tama ba yon? That's true po. Totoo po yun. Oh, okay. So nung nalaman mo naman na may kasama ka sa church na nakagaya mo, nagbibisyo rin, bakit parang hindi ka nakonsensya na gayahin siya? So nung may nakita po ako na gano'n, parang doon naman ako na naengganyo. Parang yung salitang Tagalog natin, naengganyo. Na mag-church pa ulit doon sa church na yun dahil after din pala ng
church, ay meron din kaming gatherings na dalawa. Ibig sabihin, kagdugtong nung sagot mo kanina na you feel like a stranger, and now, you feel belong. Yes. Meron palang, uubra pala to, parang ganito, no? So, nung mga season na ito sa buhay mo, may panahon ba na kahit wala ka sa loob ng church ay kinakausap ka na ng Panginoon habang ginagawa mo yung mga bisyo na ito? May pagkakataon ba na talagang nararamdaman mo, may sinasabi rin ng Diyos? Ano yung mga sinasabi niya sa'yo? Yes, meron. Bigla ko nagulat that time nung dumadala ko sa church, even though after noon ay inuman pa rin. Parang merong inimputang Lord sa aking isip na anak, magbalik ka. Magbalik ka. Ano to, naiisip mo mula sa preaching, naiisip mo mula sa nagbabasa ka ba ng Biblia ng panahon na ito? Naririnig mo to sa mga kasama mo sa church na nare-remind ka? Paano mo nasabing pumapasok sa isip mo ito? To the point na, tama po kayo, sa preaching ko po siya naririnig. Na yung preacher may sinabi na minsan tayo ay lumalayo sa Panginoon pero ang Diyos laging sinasabi bumalik tayo. And that yun, pinipersonal ko po yon at lagi ko siyang naiisip. Yung salitang bumalik ka, bumalik ka. Although mayroon pa rin, kumbaga, resistance sa pagsunod ng lubos, pero natatagpuan mo na ng konti, talagang kinakausap ka na ng Diyos. Yes po. Maraming salamat dyan sa pag-share sa amin ng iyong testimony. At sa aming pagbabalik, makakapanayam naman natin ang asawa ni John. Iyan at marami pang iba pagkatapos ng ilang mahalagang paalala. Diyan lamang po kayo. Para kay Yahweh. Hey! We're back on the 700 Club Asia. We're glad to have with us John's wife, Jacqueline. Welcome to the show, Jacqueline. Salamat po. Yes. Maraming salamat po. Good afternoon. Good afternoon. So Jacqueline is in Korea right now, no? I'd like to ask Jacqueline, ano naramdaman mo nung nakita mong nagbibisyo pa rin si John kahit na nag-church na siya? Because, di ba, sumasama na siya, pero ito nagbibisyo pa rin. Nalulungkot po talaga ako. Nalulungkot, pero bilang siya po kasi yung parang, wala, noong time na yon hindi naman po talaga ako mapagsalita sa kanya eh. Pero siya kasi parang boss talaga sa relasyon namin. So wala akong masabi sa kanya. Sinusuportahan ko lang siya and lagi ko po siyang pinapanalangin. Ganun po. Pero malungkot. Sa isang banda ng puso ko, nalulungkot po ako. Yung sumasama siya sa iyo sa church, regular yon, but bumabalik siya sa pag-gaming niya. Yun lang ang ginagawa niya, nag-gaming siya, or umiinom pa rin siya ng alak, may iba pa siyang ginagawa, or it was just the gaming na binabalikan niya while he was still attending church with you? Nung nag-game na po siya, hindi na po siya I think hindi po siya nagbibisyo noon eh. Kasi more on gaming siya. Gaming lang. Pero nung nung nag-church na po kami, nung sumasama na po siya, yung mga time na pagtapos ng church, iinom pa po siya, ganun, iinom sila, nasamahan namin yung mga asawa, kasama po kami dun sa kung saan sila pupunta. Pero hindi mo naman po kami umiinom, yung mga lalaki lang po. So, sa kabila ng parang nga may double life si John, no? Anong suporta yung binigay mo? What did you do para tuluyang makalaya na si John sa kanyang mga bisyo? Bukod po sa panalangin, hindi ko po siya iniwan. Yung mga times na yun, hindi ko po siya iniwan, hindi ko siya pinabayaan dun sa sa lugar na siya ng mga time na yun. And yung suporta ko po sa kanya talagang parang alam niyo parang martir na asawa, gano'n. Martir na ka-live-in the time
Magka-live-in pa lang po kami. Na sobra po na, kung anong sobrang pagmamahal ko po, hindi ko po alam, pagmamahal ba yun? Hindi ko alam. Na kung anong sabihin niya, susunod ako sa kanya, ganon. Dahil gusto ko siya na, at the back of my mind, para alam ko na, alam ko may mangyayari sa taong ito, alam ko may gagawin ng Panginoon dito. Hindi po talaga ako sumuko, kahit isang hindi po talaga ako, hindi ko po naisipang sumuko. So may full faith ka, feeling mo talagang babaguhin siya ng Panginoon? Opo. Ayun. Nung huminahon ba siya doon sa bisyo eventually dahil ito sa mga ginawa mo, how long did it take before, na-release niya ito lahat? Nag-stop siya completely sa mga bisyo niya? Wala pong isang taon. Talagang siguro nagkaroon siya ng lagnat that time. Katulad ng ginawa sa akin ng Panginoon na nahihirapan akong huminga, kaya ako sumamo sa Panginoon na alisin niya yung paninigarilyo ko. Same thing din po sa kanya, na nagkaroon po siya ng sakit at sinabi niya sa akin, alam mo, parang na ako manigarilyo. Pero yung talagang tuwa ko talaga, hindi ka na nag-Diyos. Instant, siguro that time na nanalangin na rin siya na nako-convict na rin siya. Kung ganun po talaga, naalis din po yung sigarilyo. Hindi po paunti-unti. Parang biglaan na lang siya, no? Biglaan din po. Oo. Paano mo mailalarawan ang ginawa niyang pagsuko? Yung pagsuko ni John sa buhay niya sa Diyos nung mga panahong yon? Sobra, kasi sa dami ko pong nakarelasyon sa aking buhay, no? Parang masaya ako kasi meron akong naging boyfriend na gano'n, na nagbago, na nagdarasal. Kasi all my life, wala akong naging karelasyon na gano'n nagdarasal po. And sobrang thankful ako sa Panginoon. Sobrang salamat. Kasi alam ko, pag minahal niya yung Panginoon, sunod doon, mamahalin niya na rin ako ng buong puso niya. So, yun po. Ayun. May masasabi kang word of encouragement, Jacqueline? Let's say for couples out there, no, yung mga women who are waiting for their husband. Sabihin natin yung husband nila, hindi sinuko yung buhay nila sa Panginoon and nagkakaroon ng bisyo. Meron ka bang word of encouragement for those wives na naghihintay ngayon, nagdudusa ngayon, hinihintay nila yung husband nila na magbago? Alam niyo po, marami po akong na-encounter niyan dito sa Korea po, na mga ganyan. Ang gusto ko lang po sabihin na huwag po kayong magsawa, una-una manalangin. Kasi sa Diyos, walang imposible. Kahit yung pinakamatigas na bato na puso, kaya niyang palambutin. Just like my husband na sobrang bato yung puso niya. Pero huwag po kayo susuko. Panalangin niyo po, ipakita niyo po kung ano yung Panginoon sa pamamagitan po ng buhay niyo. Pakita niyo po kahit na gano'n siya, mahalin niyo pa rin siya at magsilbi pa rin siya. And ang Diyos po ang mag-aayos ng mga bagay-bagay. So yun po, don't lose hope. Just pray. Yes, thank you, Jacqueline. Jacqueline, I'm sure there are a lot of couples out there or mga wives out there, no, na who are going through what you went through, right now. Would you like to pray for them right now? Pray with me as we pray for them. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon. Sa ako ito, Panginoon, dahil ginamit niyo po yung buhay namin. Yes. Bilang isang testimony, Panginoon, sa mga mag-asawa, Lord, dalangin ko po sa mga mag-aasawa, Lord, na bigyan niyo po sila, Panginoon, ng patience. Bigyan niyo po sila ng love para sa kanilang kapartner, sa kanilang asawa, Lord. Huwag po sumuko, Panginoon. Pagkos, Panginoon, lumawak, Panginoon, sa iyong mga salita, na hindi mo sila iiwanan, hindi mo sila pababayaan, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Alam ko na sa mga oras na ito na kumikilos kayo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Bigyan niyo po sila ng pag-asa, ng katulad ng pag-asa na binigay niyo sa akin puso. Maraming salamat, O Diyos. Lagi kang maitaas sa aming mga buhay, sa buhay ng mga mag-asawa, Lord. At patuloy na manalik sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. Amen. In Jesus' name, amen. Amen. And Lord, we thank you for using the life of Jacqueline and John, Lord, to minister to many couples out there na naghihintay ng
na magkaroon ng miracle na mangyari sa kanilang marriage, Lord God. Father, we pray you will continue to use them to inspire more couples, to wait upon you, Lord God, na kayo ang magiging center ng relationship nila, Lord God. Father, we pray that they will learn, to mga couples who are watching right now, they will learn just to trust in you, Lord God, and just to seek help also from other people, Lord, to help them in their marriage. Dahil ang marriage nga, Lord, it's not easy, Lord God, when you have two imperfect people, Lord. You just really need to be there, Lord God, so that you will be the one to heal the marriages of these people who are watching right now. Father, I pray na patuloy niyong gabayan si Jacqueline and John. Protect their testimony, Lord God, na patuloy mo silang gamitin at hindi ito gagamitin ng enemy para sirain sila, Lord God. Thank you, Lord. Bless them, bless their children, Lord, even their grandchildren. Lord, nilalapit rin po namin sa inyo yung mga taong who are struggling with destructive habits like addictions, Lord God. Those who are getting drunk, Lord God, nalululong sa droga, sa alak, sa even cigarettes, Lord God. Lord, we pray that they will be able to let go of this, Lord God, dahil hindi ito makakabuti sa kanilang mga katawan, Lord God. And at the same time, Lord God, we don't want to be slaves to itong mga addictions na to. So, Lord, in the name of Jesus, Lord, we speak we call upon your power, Lord, to touch these people who are watching right now, who want to be free and have a difficult time moving away from it. So in the name of Jesus, Lord, set this person free. Somebody who's watching right now, yes, that is you. The Lord wants to free you from your addiction. There are also people who are watching who are addicted to drugs. The Lord wants to set you free. So right now, katulad ni John, suddenly you will feel that you have no desire to use the drug. Use that time. Take that opening. The Lord's giving you that opening, but you need to choose to follow Him right now. And if you do that, you will be set free. Just trust in the Lord and continue in following Him. Thank you, Lord Jesus, for your redemptive power. Thank you, Lord God, for you have healed those who are called upon your name, those who prayed with me right now. They are healed in the name of Jesus. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. When you feel like all hope is lost, don't be discouraged. Lift your head, for the Lord is our hope of glory. Nothing is too difficult for Him. His grace empowers us to run away from temptations, overcome our struggles, and gives us the strength to endure even the toughest trials. Trust in His infinite power and love, and let His grace turn your despair into unwavering hope. Kung sa tingin mo ay wala ka ng pag-asang magbago, huwag nang magduda, bagkus, panghawakan ang mga sinabing ito ni Jesus sa kanyang mga alagad. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Matthew 19:26. If you want to see more life-changing and inspiring stories on the show, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code. Sa pagpapatuloy ng kwento ni John, dumating kaya ang panahon na mapagod siya sa pagtahak sa tuwid na landas? Malalaman natin yan bukas. Same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Jesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. Paano magiging mabuting asawa ang isang dating chick boy? Lumaking hiwalay ang mga magulang, magiging mabuti kaya siyang ama? The John Carampot Jr. Story. Dito lang sa The 700 Club Asia, Biyernes alas 12 ng gabi sa GMA.